Malaki ang bahaging ginagampanan ng Information and Communication Technology sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay na nakaka-impluwensya sa ating mga personal, pangkaisipan, panlipunan at mga pampolitikal na aksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay lumalaki na rin ang bahaging ginagampanan ng ICT sa pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayan na makibahagi at makialam sa takbo ng mga gawain sa pamahalaan. Ano nga ba ang potensyal ng integrasyon ng ICT sa pamamahala? Michael Jordan! Ang integrasyon ng ICT sa mamamahala ay hindi lamang patungkol sa mga panibagong gadgets o sa paggawa ng mga website. Ito ay patungkol din sa transparency at efficiency na mahalaga para sa pagtitiwala at sa pagitan ng gobyerno at ng mga mamamayan. Ang e-governance na pinapatakbo ng ICT ay nagpapabago ng tradisyonal ng mga proseso ng bureaucracy at pamamagitan ng paggamit ng internet at communication technologies. Ito ay nangangako na mapadali ang serbisyo, palakas ang accessibility, at palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan. Isa sa mahalagang sangkap ng e-governance ang transparency upang matiyak na may sapat na tiwala ang mga mamamayan sa pamahalaan habang napapanatili rin ng katapatan ng pamahalaan sa kanilang tungkulin. Ngunit upang lubos nating maunawaan, ano nga ba ang transparency at ano ang kahalagan ng pagsusulong nito? Ang transparency ay pundasyon ng epektibong proseso ng demokrasya. Ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan, pagpapanagot sa pamahalaan at nagpapalakas ng partisipasyon sa desisyon. Sa panahon ngayon na malaki na ang bahaging ginagampanan ng ICT sa ating buhay, panahon na rin upang isulong natin ang digital transparency para sa isang bukas na pamamahala kung saan may kalayaan ng bawat mamamayan na ma-access ang mga impormasyong may kinalaman sa pamamahala ng mga nakaupo sa gobyerno sa mga websites. Subalit, bagamat ang ICT ay isang makapangyarihang kasangkapan, limitado pa rin ang kakayahan nito na masiguro ang maximum transparency sa pamahalaan. Ayon sa pag-aaral, marami ang mga salik na pumipigil upang matamasan natin ang lubos na transparency sa pamahalaan. Ayon sa pag-aaral, may 8 pangunahing hadlang sa pagkamit ng transparency: data quality, economic, ethical, human organization, political and legal, technical, and usage barriers. Kabilang sa data quality barriers ang problema sa hindi tumpak na data at kakulangan ng sentralisasyon ng mga database. Samantala, sa economic barriers naman, kabilang ang mataas na gastos sa malaking datos at kawalan ng tiwala sa ROI studies. Sa ethical barriers, kabilang ang bias sa data at alalahanin sa privacy. Sa human barriers naman, kabilang ang kakulangan ng kasanayan at mababang kalidad sa mga tagapagdesisyon. Sa organizational barriers, kabilang ang kakulangan ng mga plano sa pagbabahagi ng impormasyon at di malinaw na pagmamay-ari ng data. Samantala, ang kawalan ng privacy policies at di matibay na legal na balangkas ay kabilang sa political and legal barriers. Habang sa technical barriers naman, kabilang ang pangangailangan sa proseso ng malalaking dami ng data at mga problema sa seguridad. Panghuli, sa usage barriers naman, kabilang ang mga suliranin sa pag-adapt ng mga visualization at impormasyon ng mga gumagamit. Tunay na malaki ang potensyal ng ICT na mas paigtingin ang matinong pagsusuri sa takbo ng pamamahala. Subalit, kasabay nito ay ang pag-usbong rin ng mga digital threats sa ICT. Hindi maiiwasan ang mga banta sa larangan ng digital. Malalaki ang mga panganib ng mga cyber attacks mula sa simpleng pagkaabala hanggang sa malawakang breach na isang panganib sa mga sensitibong impormasyon. Naglalakad sa lilim ng cyberspace ang iba't ibang uri ng banta.
mula sa packet sniffers hanggang sa sophisticated na malware na idinisenyo upang mag-infiltrate ng mga sistema at magkamit ng seguridad. Paano nga ba natin malalabanan ang mga banta? Upang labanan ng mga banta na ito, mahalaga ang malakas na hakbang sa seguridad. Mga security policies, encryption protocols, at patuloy na monitoring ay mahalagang bahagi sa isang matatag na infrastruktura ng e-governance. Bukod dito, ang digital transparency ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng pananagutan at tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang mga inisyatiba para sa open data at mga digital na portal ng pamahalaan ay nagbibigay kakayahan sa mga mamamayan na suriin ang mga gawain ng pamahalaan at makilahok sa proseso ng demokrasya. Bukod sa ating responsibilidad na labanan ang mga digital na banta, ay dapat rin tayo maging responsable sa pagtitiyak na ethical ang paggamit sa ICT. Paano nga ba natin ito may sasagutan? Habang binibigyan din namin ang potensyal ng ICT, hindi natin dapat kalimutan ang responsibilidad. Kailangan nating itaguyod ang human agency at pangalagaan ng privacy ng bawat individual sa panahon ng digital. Privacy at proteksyon ng data ay lumilitaw bilang mahalagang issue. Sa panahon ng malawakang pagkolekta ng data, mahalaga ang pagtatag ng malakas na hakbang upang protektahan ang personal na impormasyon mula sa pagsasamantala at pang-abuso. Ngayon, na mas naintindihan mo na ang papel ng ginagampanan ng ICT sa pamahalaan. Ikaw, bilang mag-aaral, alam mo na ba ang kahalagan nito sa iyong buhay? Ang mga implikasyon ng integrasyon ng ICT sa pamamahala ay malalim at malawak. Ang mas pinahusay na mga channel ng komunikasyon ay nagpapalakas ng pagsama-sama at sa pamamagitan ng mga negosyo, mayaman at mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay daan sa mga mas paagap at mas inklusibong pamamahala. Bukod dito, ang mga plataporma ng e-government ay nagpapadali sa mga administratibong proseso. Nagtitipid ng oras at resources para sa mga administrator at mamamayan. Ang mga inisyatiba para sa e-participation ay nagbibigay kakayahan sa mga mamamayan na aktibong makikilahok sa mga proseso ng paggawa ng patakaran na nagpapalakas ng pagmamayari at pagiging kasama sa pamamahala. Gayunpaman, hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang mga hamon na dulot ng integrasyon ng ICT. Ang mga banta sa cybersecurity, ang mga alalahanin sa data privacy, at ang digital divide ay nangangailangan ng mga aktibong hakbang at stratehikal na pagplaplano upang mabawasan ang panganib at tiyakin na pantay ang akses sa teknolohiya. Mula sa aming naging pag-uulat, sana ay mahusay naming naibahagi ang mga kaalaman na dapat ninyong malaman tungkol sa papel na ginagampanan ng ICT sa gobyerno. Sa pagtatapos, ang pagpapakinabang ng ICT para sa transparent at epektibong pamamahala ay may malaking pangako. Ngunit hindi ito nawawala ng mga hamon. Sa pamamagitan ng pag-harap sa mga hamon ito, nang may pagmamalasakit at dedikasyon, maaari natin mabuksan ang buong potensyal ng teknolohiya sa pamamahala. Huwag nating kalimutan na sa puso ng e-governance ay ang prinsipyo ng paglilingkod sa mga tao. Sa pamamagitan ng responsable paggamit ng ICT, maaari nating lumikha ng isang mas transparent, mas inklusibo at mas makakalahok na demokrasya para sa lahat.